Una sa lahat, Adik ka? sa pool sa video, lasing na retiradong Marine nag-amok sa Caloocan, nagpaputok pa ng baril. Ang suspect nanindigang tama ang kanyang ginawa. Ang buong detalye kaugnay niyan, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Quezon City at Cavite isinailalim na sa state of calamity dahil sa matinding baha, habang ang Maynila magdedeklara na rin daw bukas. Driver na inilusong sa baha ang kanyang sasakyan, inanod sa creek sa Caloocan. Natagpuan siyang patay. Baha pa rin sa ilang bahagi ng Metro Manila. May mga stranded gaya ng ilang matanda, pati aso at pusa. Wala nang ang baha sa ilang lugar pero sandamakmak naman ng mga basura at putik. Pati sofa at ref bumara sa mga estero. Bagyong Dante at isang low pressure area pinalalakas ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Facebook page ng DILG na hinahaluan ng joke ang announcement na mawalang pasok, pinatikos pati ng mga artista. At ang pagmamahal na hindi mapipigil ng anumang delubyo, hahamakin ng lahat, mapakasalan ka lamang. Isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City dahil sa perwisyong baha na idinulot ng habagat. Problema rin ngayon ang siksikan sa ilang evacuation centers sa lungsod dahil sa dami ng mga lumikas. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan at gaano na ba karami ang mga lumikas? Jess, higit 37,000 residente mula sa 63 barangay dito sa Quezon City ang apektado ng baha dulot ng ulang dala ng habagat. Karamihan sa mga lumikas gustong manatili sa mga evacuation center. Pinangangambahan kasi ng maraming residente na posibleng tumaas muli ang tubig. Ang problema, sa dami ng mga bakwit, nagkakasakit ng ilan kaya posibleng magkahawaan pa sila. Hanggang binting baha ang sinuong kanina ng mga residente sa Fairview sa Quezon City dahil pa rin sa buong araw na pag-ulan. Maraming basura rin ang mga nagsilutangan. Umupa na ang baha sa lagay na yan. Kagabi kasi abot sa second floor ng mga bahay ang baha sa Fairview. Sa Barangay Gulod, nasa poll sa CCTV ang unti-unting pag-apaw ng tubig. Umabot yan hanggang leeg kung saan kinailangan ng isakay sa bangka ang mga sinagip na residente. Sa Broadway Avenue, maraming drainage system ang bumulwak sa kasagsagan ng baha. Bahagya namang humupa ang baha kaninang umaga sa G. Araneta Avenue. Pero makalipas ang ilang oras ay tumaas ulit ang tubig na merong kasamang mga basura. Karaniwan dito, tinatapon na rin, pinaanod na nila sa baha yung kalat nila eh. Nagkulang na po tayo ng disiplina. Matagal nang binabaha ang G. Araneta Avenue dahil sa pag-apaw ng San Juan River. Pero ayon kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, may mga flood mitigation project sa naturang ilog pero hindi umano tuloy-tuloy ang paggawa. Bilang solusyon, maglalagay daw ng mas malaking drainage sa lugar na magsisilbi ring water catchment. Kasi ang drainage natin should not only be a passage ng flood water o ng tubig. Kailangan parang catchment, water catchment rin siya na yung mga tubig na nasa kalsada has to be accommodated underground. Abala naman nasa paglilinis ang mga residente sa Barangay Rojas District matapos humupa ang baha na may kasamang putik at basura. Lampas tao kasi ang tubig sa lugar nitong mga nakaraang araw. Higit 700 residente o halos 300 pamilya ang inilikas dito simula pa kahapon. Marami sa kanila piniling manatili pa rin sa evacuation center gaya ni Lola Priscilla. Wala tayo panglipat sa mataas na lugar. Ganun na lang po talaga. 1975 pa po eh. Sanay na ho kami. Naapoy naman ng lagnat at sinisipon ang isa pang bakwit na si Fergie. Pero mas pinili niyang manatili sa evacuation center. Mas mahirap po sa ospital kaya
dito na lang din po, pahinga na lang din po muna. Sa dami ng mga binahasiksikan na rin ang mga bakwit, kaya ang simbahang ito ginawa na ring evacuation center. Ayon naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nakaapekto sa baha ang ilang proyekto ng gobyerno gaya ng ginagawang MRT-7. Gusto ko rin pong banggitin yung mga dating lugar na dati hindi binabaha na. Dahil sa matinding pagbaha, isinailalim na rin sa state of calamity ang Quezon City. Papahintulutan nito na magamit ang pondo ng LGU na nakalaan para sa mas mabilis na rehabilitasyon at recovery sa lungsod. Just balik dito sa General Rojas Elementary School na isa sa 159 na evacuation center sa buong lungsod ng Quezon City. Nasa 333 residents ang kasalukuyang naninirahan sa mga modular tents na makikita mo sa likuran ko. Pagkain, malinis na inuming tubig at maging mga pantulog ang pinakakailangan ng mga bakwit na halos walang naisalba nang lumikas sila sa kasagsagan ng baha. Siniguro naman ng QC-LGU na may mga doktor na mag-iikot sa mga evacuation center para sa libreng konsultasyon at pamimigay ng gamot gaya na nga sa kontra sa leptospirosis at iba pang mga sakit. Balik sa inyo dyan, Jess. Nagulat live mula sa Quezon City. Maraming salamat, G. Robles. Inanod at namatay ang isang MPV driver ng tangkaing tumawid sa creek sa Caloocan. Hinahanap pa ang kanyang sakay. At live mula sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, hindi pa rin ba naaalis dyan yung inanod na SUV? Yes, Mean, nandito tayo ngayon sa Barangay 177 dito sa Camarin, Caloocan. At kung makikita mo nga dito sa aking likuran, andito pa rin nga yung sasakyan na nahulog sa creek, yuping-yupi at sirang-sira. Kagabi kasi ay sinubukan niyang tawirin yung Doña Aurora na malakas yung ulan, meron din baha at malakas din yung current. Yun nga ay namatay yung driver at pinaghahanap pa rin niya yung pasahero. Lakas loob na sinuong ng MPV na ito ang baha sa Caloocan City sa kasagsagan ng ulan. Maya-maya inanod ang sasakyan sa creek. Kalaunan natagpo ang patay ang driver habang hinahanap pa ang kanyang sakay. Buwis buhay naman ang pagsagip ng mga otoridad sa mga residente sa rumaragasang tubig sa Barangay 165. Sa mga modular tent muna sa Camarin Elementary School, nananatili ang ilang lumikas. Humupa na rin ang baha sa ilang lugar bandang tanghali. Wala namang labasan ng bahay ang mga residente sa Malabon. Abot kasi hanggang tuhod ang baha. Ang truck ng basura namang ito sa Navotas hindi makadaan dahil sa taas ng baha. Naantala tuloy ang pagkolekta ng basura. Gumamit naman ng rescue boat ang mga taga-Philippine Coast Guard para sagipin ang mga natrap na residente sa Valenzuela. Pati mga alagang hayop hindi nakalimutang ilikas. Samantala, wala ngang pasok araw ng bukas sa Camanaba, sa Caloocan, sa Malabon, sa Navotas at sa Valenzuela. Lahat nga ng antas yan, pampubliko at pribadong eskwelahan. Mean. Alright, maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. 6 na oras stranded ang mga motorista sa North Luzon Expressway bunsod ng matinding baha. Ang ilan napilitang iwan ang kanilang sasakyang lubog sa tubig. Narito ang aking report. Abot dibdib ang tubig sa bahagi ng NLEX sa Paso de Blas Interchange sa Valenzuela kagabi. Sa taas ng tubig ng baha, kahit ang isang bus ay nalubog. Rumisponde naman ang mga rescuer at gumamit ng lubid para masagip ang mga pasahero. May mga sasakyan ding iniwan na lang ng mga may-ari dahil nalubog na sa tubig. Umabot sa 6 na oras na stranded ang ilang motorista. Sa kalagitnaan ng traffic, may mga vendor nang nakalapit para magtinda ng instant noodles at biskwit sa bahagi ng Mindanao Avenue exit. Napabili na ang mga motoristang naiinip na sa kanilang mga sasakyan.
Ayon sa pamunuan ng NLEX, naipon ng gusto ang tubig sa maghapong pag-ulan. Bagamat gumagana naman ng maayos ang pumping stations. Di na raw kayang ma-release lahat ng tubig palabas ng NLEX dahil baha na rin sa mga karatig na lugar. Isa nga sa pinakaapektado ang Valenzuela kung saan nasa 22 barangay ang naapektuhan ng habagat. Sa drone video na ito, makikita sa boundary ng Valenzuela at may Kawayan, Bulacan ang pila ng mga sasakyang di makatawid dahil sa mataas na tubig. Kahit mga trailer truck ay hirap ng makadaan. Isa lamang itong truck na ito sa maraming sasakyan na nakita namin dito sa kahabaan ng Dalandanan, Valenzuela na nasiraan o tumirik dahil sa taas ng tubig baha mula pa kahapon hanggang kaninang umaga. Itong kalsadang ito sa Dalandanan, yung tubig baha mula tuhod hanggang halos hanggang dibdib daw kapag kalakasan ng ulan. Pag naglalakad dito, iba yung ingat lamang po dahil maraming mga butas-butas o malalalim na lugar. Para iwas disgrasya po, magdahan-dahan na lang. Nakasalubong din namin ang mga kapatid nating naglalakad. Ang iba, tulak-tulak ang kanilang mga motor. Pinatay ko lang kasi baka tumirik. Gaano po kahirap na ganito kataas yung baha? Mahirap talaga sa gabal sa trabaho. Ay mahirap po. At saka hindi mo alam magkakaroon ka pa ng sakit. Okay, paano kayo nag-iingat? Nakalubog kayo ngayon sa baha? Wala po, wala na pag-iingat. Sinuong na lang po, bahala na, ganun. Basta makauwi? Opo. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, halos kasing tindi na ng bagyong Karina ang hagupit ng habagat sa kanila. Umabot na sa 9,000 ang inilikas o nasa 3,000 pamilya. Problema raw ang mahikipot na kanal kaya agad umaapaw ang tubig. DPWH has to review our canals. So yung disenyo ng kanal natin ngayon hindi na pwedeng makitid, kailangan ng laparan. Tulad lang po ng kalye, may road widening. Ngayon po dapat may canal widening and DPWH and also dredging. Sa ngayon, may mga nakatambay ng truck ang city government ng Valenzuela para sa libreng sakay mula monumento hanggang Dalandanan. Ibinida naman ng lokal na gobyerno ng Marikina ang mga ginawa nilang hakbang para matiyak ang mabilis na paghupa ng baha sa lungsod. Sa kabila niyan, may mga evacuee pa rin ayaw umuwi. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Pasado alas 10 kagabi nang tumunog ang alarm sa Marikina River, hudyat na umabot na sa 18 meters o pinakamataas na level ng tubig. Pinalikas agad ang mga residenteng malapit sa ilog, lalo't binahagad ang ilang lugar sa lungsod. Kaninang umaga, ganito na ang itsura. Unti-unti nang bumaba ang level ng tubig sa ilog. Humupa na rin ang baha. Sa kabila niyan, marami pa ring residente sa mga evacuation center ang ayaw umuwi dahil pabugso-bugso pa rin ang ulan. Gaya ni Menchi Ramos na nananatili ngayon sa Santo Niño Elementary School. Sanay na. Hindi ba kayo napapagod na gano'n? Napapagod kaya lang wala magawa. Siniguro naman ng LGU at DSWD na may sapat na makakain ng mga evacuee. Nabigay rin ng mga gamot ang DOH gaya ng pang-iwas leptospirosis. Ayon sa Marikina LGU, mabilis bumaba ang baha sa kanilang lugar dahil sa ginawang dredging sa Marikina River. Nalalim natin at pinalapad yung ilog. Nilalagyan na ng slow protection. So para hindi gumuho ulit yung gilid ng ilog. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Magdedeklara na rin bukas ng state of calamity ang Manila City Government dahil sa dami ng mga naapektuhan ng matinding baha. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Marymon Reyes. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang ilang evacuation centers sa syudad, kabilang ang HJ Atienza Elementary School sa Baseco, kung saan sumisilong ang 170 pamilya. Sa dami ng mga apektado ng baha, plano ni Moreno mag-request sa Konseho ng Maynila na magdeklara ng state of calamity. And the reason behind, yung 896 barangay, magkaroon sila ng access to calamity fund at magamit nila yung pantulong sa kanilang barangay. At the same manner, the city government. Wala mang naitalang casualty mula sa ulang dala ng habagat. Nananatili pa rin problema ang mga palyadong pumping station. Ito ang sinisisi ng mag-asawang Violeta at Elpidio sa kanilang kalbaryo. Kung hindi raw dahil sa mga baradong kanal, hindi sana sila nagtitiis sa evacuation center, lalo't may stroke si Tatay Elpidio na isa ring PWD. Kumuha lang ako ng kapitbahay na tumulong sa amin. Nagbuhat, opo. Dapat malinis para tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Ganun po pag ganito ang umuulan. Ang punong barangay naman ng Barangay 649 sa Baseco, kakaba-kaba
para sa kanyang mga nasasakupan. Hindi kasi nila matansya ang panahon, kaya hindi rin nila masabi kung hanggang kailan pananatilihing bukas ang evacuation center. Kaya naman panawagan nila. Unang-una, kung pwedeng may makapagbigay ng damit, tulong na pangkain nila sa araw-araw, at saka kung anong may bibigay ng kung may pinansyal, mas mga salamat para yung ibang mga bahay na nasira o yung mga bubong na tumutulo ay mapaayos. Sa mga nagsasabi namang late ang abiso ng suspensyon ng pasok, pagmamalaki ni Mayor Isko, it was never late in the case of the City of Manila. Pag hindi kinansel sa umaga, ibig sabihin mabuti ang panahon. Basta pumanatag kayo, if the data that is provided to us will put you in harm and in danger, we prioritize that. Nagbabalita para sa News 5, Mobile Journal Merrimon Reyes para sa 1PH. Mga kapatid, may bago hong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang Tropical Depression Dante na higit 1,000 kilometro ang layo sa silangan ng Northern Luzon. Kasabay niyan, binabantayan din ang low pressure area malapit sa Batanes. Gayon din ang isa pang LPA sa malayong silangan ng Visayas. Pero sa ngayon ay hindi pa ho yan nakikitang papasok ng PAR. Update muna tayo sa bagyong Dante. Pa-north-northwestward o papuntang Taiwan ang direksyon nito. Kaya ayon sa Pag-asa ay wala itong direktang epekto sa kalupaan. Sa Huwebes ito nakikitang lalabas ng PAR. Pero gaya ng bagyong Krising, napalakas ng bagyong Dante ang habagat. Yan ang nagpapaulan ngayon sa halos buong bansa. Ngayong gabi nga ay nakataas ang orange rainfall warning o banta ng malakas na pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Rizal, Laguna at ilang lugar sa Bulacan at Batangas. Ayon naman sa Metra, posibleng tumawid sa West Philippine Sea ang LPA na nasa Batanes, kaya posibleng lumakas ang ulan sa Ilocos Region. May tsansa ring sumanib ang LPA sa sirkulasyon ng hangin ng bagyong Dante. At yan ang ating babantayan sa mga susunod na araw. Sa mga oras na ito ay gumugulong na ang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump sa Amerika. Pero bago yan ay pinag-utos ni PBBM ang agarang pagbibigay ng ayuda sa mga inulan at binaha sa Pilipinas. Mula sa Washington DC, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bago pa man lumipad patungong Amerika, si Pangulong Bongbong Marcos, bilinila na niya ang mga ahensya ng gobyerno na tiyaking ligtas ang mga maapektuhan ng masamang panahon. Sa isang video recording, tiniyak ni PBBM na naipadala na sa mga apektadong lugar ang relief goods. Pinababantayan din niya ang sapat na supply ng tubig, kuryente at iba pang pangangailangan. Paalala ng Pangulo sa mga apektadong residente. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, nakikipag-ugnayan na sila sa United States Indo-Pacific Command para magamit ang EDCA site sa pagresponde ng mga kababayan nating apektado ng habagat. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo ng pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Sinabi nila ang mga ito habang nasa 3 araw na official visit ang Pangulo dito sa Washington. Sa bilateral meeting niya kay US Defense Secretary Pete Hegseth, muling binigyang diin ng Amerika ang kanilang commitment sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Kabilang na ang pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. And the United States is committed to achieving peace through strength and willing to work with all nations who share this desire in the region. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. Sinabi naman ng Pangulo ang positibong feedback mula sa militar kasunod ng balikatan exercises. Malaking tulong din umano ang US para matiyak ang kaayusan sa West Philippine Sea. But again, I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region.
Nagkaroon din ng pulong si PBBM kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Hinarap din niya ang director ng Central Intelligence Agency na si John Ratcliffe. Gayon din ang ilang top executives ng ilang business group. Sa huling araw ng official visit ni Pangulong Marcos dito sa Washington, makakausap na niya sa isang bilateral meeting si U.S. President Donald Trump dito sa White House. Dito na magkakaalaman kung mapapagbigyan pa ang hiling ng Pilipinas na mapababa ang 20% taripa na ipapataw ng Amerika sa export products ng Pilipinas. Mula dito sa Washington, D.C. sa Amerika, nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pati celebrities tumaas ang kilay sa tila pakul na class suspension announcement ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa kanilang official Facebook page, ganito ang banat, and I quote, "Mga bangers, sarap ng Bog Chico. Sa kabusugan, nakaidlip ng sandali." End quote. Kasunod niya ng listahan ng mga walang pasok bunsod ng ulan at baha. Class suspension announcement ba yan o kalokohan? Napakomment tuloy ang aktor na si Jake Ejercito. Sabi niya may tamang panahon at lugar para magpatawa pero hindi ito yun. Ganyan din ang comment ni Jessie Menjola, quote-unquote, "Is this supposed to be funny?" At yes, may kasamang broken heart emoji pa. Sa comment section, marami ang ano to DILG? Pero kahit binabaha na ang Metro Manila, hindi pa rin paawat ang DILG Facebook page sa kanilang witty updates. Tanong tuloy ng ilan, may lugar pa ba ang patawa sa gitna ng kalamidad, lalo na kung buhay at kaligtasan ang nakataya? Importante sa comedy ang timing at total, usapang suspension din naman, sabi ng ilan, baka naman pwedeng isuspend muna ang punchlines. Showbiz Tonight na tayo. Muling binaha ang bahay ng social media personality na si Ninong Ry sa Malabon City. Ibinahagi ng vlogger ang mga larawan sa kusina, living room at garahe na pinasok ng tubig. Pinakita rin niya ang sitwasyon sa kanilang lugar kung saan binaha ang mga kalsada. Mensahe naman niya sa kanyang mga inaanak, stay safe at makakaahon din tayong lahat. Mga kapatid, dahil may bawang pa ako showbiz updates. Susunod, ginang stranded kasama ng 43 aso at 8 pusa sa loob mismo ng kanilang bahay sa Taguig. Abot baywang na baha na merong bisyo sa mga taga-Las Piñas. Silang sasakyan, inanod. Eksperto may paliwanag kung bakit ang lala ng baha sa Metro Manila. News 5 exclusive, retiradong Marine, nag-amok at namaril. Suspect ng atwiran pang siya ang tama. At DJ Nicole Leala, inoperahan na dahil sa kanyang thyroid cancer. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inabot ng hanggang dibdib na baha sa Parañaque, dulot ng ulang dala ng habagat. Isang ginang naman ang na-stranded sa kanyang bahay kasama ang higit 40 aso at 8 pusa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Tila nagsuswimming lang at may hawak pang 2 bote ng alak ang lalaking yan sa hanggang dibdib na baha kaninang umaga sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque. Hanggang gabi ay matindi rin ang baha. Gaya sa loob ng bahay na ito, dalampas tao ang tubig. Halos lahat ng gamit ay nagsilutangan. Lampas tao rin ang tubig sa labas ng bahay na ito sa barangay Moonwalk. Ang residenteng si John, nagdesisyong palikasin muna ang kanyang pamilya. Ako na lang yung nagpaiwan dito sa loob ng bahay namin. Bumaha rin kanina sa ilang lugar sa Taguig. Ang mga batang ito nakuha pang magtampisaw sa New Lower Bicutan.
Na-stranded ang isang ginang kasama ang kanyang 43 aso at 8 pusa sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Barangay San Miguel. Pero mas pinili ng fur parent na si Irene na manatili na lang sa kanilang bahay. Nananawagan din siya ng tulong na pagkain para sa kanyang mga aso at pusa. Hanggang binting baha naman ang sinuong ng mga taga-Pasay. Nagsilutangan din ang mga basura. Nakunan din kaninang madaling araw ang pagbaha sa Barangay 183 Zone 20 Villamor. Nagbabalita para sa News 5, Mobile Journal Arles de los Santos ng 1PH. Hindi pa humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Las Piñas at Muntinlupa. May ilang sasakyan pang tumirik matapos lumusong sa baha. Live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, bumuti na ba ang sitwasyon dyan? Mayan, kumpara nga kaninang hapon na abot binti yung pagbaha dito sa kahabaan ng Zapote Road, ngayon ankle deep na lamang yan. Yun nga lang, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan na nararanasan ng mga residente dito sa buong araw. Abot bewang na baha ang sumalubong sa mga residente ng Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas. Halos lumubog naman sa tubig ang unang palapag ng mga bahay sa Pamplona 3. Pati nga ang nakaparadang kotse na yan, lumutang. Ayon sa residenteng nakausap ng News 5, alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw nang magsimulang nang tumaas ang baha. Sa bahagi naman ng Barangay Manuyo 2 Phase 2, lampas dibdib ang baha. Gamit, pati na ang mga sasakyang nakapark. Ganyan din kataas ang sitwasyon sa Barangay Pulang Lupa 2 sa Isabelita Subdivision. Rumaragas ang baha naman ang nadatnan sa Aurora Drive at Rosa Street. Sa St. John St. Joseph Park Subdivision, abot dibdib na ang tubig. Kaya kinailangan na ng rubber boat para sagipin ng mga residente. Sa parehong barangay pa rin, umapaw na ang kanilang Centennial at sa Las Piñas River Drive kaya mas tumindi ang baha. Nagmistulang ilog naman ang kahabaan ng Zapote Junction dahil sa taas ng tubig. Ang ibang mga sasakyan, napa-U-turn na lang at hindi na sumugal sa pagbiyahe. May mga motorista rin na sinubukang suungin ng baha pero kalaunan tumirik rin. Pabalik na lang. Oo, para lalim eh. Hindi kaya ng motor eh. Napasukan yung karburador niya. Ang ilang tauhan ng DPWH abala sa paglilinis. Sa Muntinlupa naman, nagpamigay na ng coco lumbers ang LGU para pansamantalang gawing tulay. Abot tuhod na kasi ang baha roon at pahirapan ang paglusong ng mga residente. Gaya na lang ng Diaz Compound sa Barangay Putatan. Itong Diaz Compound nakalagay sa mataas na bahagi ng Barangay Putatan dito sa Muntinlupa. Yun nga lang, binabaha pa rin sila at ang reklamo ng mga residente dito dahil daw walang drainage system dito sa bahaging ito. Kaya't yung tubig, umaabot nga hanggang tuhod yung pagbaha at minsan daw pumapasok pa sa mga kabahayan rito. Si Aling Monet, naabutan pa naming kakatapos lang magsalok ng baha na pumasok sa kanilang bahay. Taon-taon na raw nila itong sakit sa ulo. Hindi lang naman po kami naapektuhan lahat naman po kami dito. Pag napuno po to, umaapaw. Hanggang dito po, yan. Nilimas din po sila sa mga bahay-bahay nila. 8 barangay sa Muntinlupa ang apektado sa pagbaha, kabilang na ang Barangay Putatan. Mayan, bagamat mas maayos na nga at humupa na yung pagbaha doon sa may Zapote Road, dito naman sa kalapit na Tuazon Village na medyo mas mababa ng kakaunti yung lugar, mapapansin ninyo abot binti pa rin yung pagbaha. Pagdating nga daw doon sa dulo ng subdivision, abot na hanggang bewang yung taas ng tubig. Pero isa nga sa mga nakita natin dito, itong bahay na ito, kung saan gumagamit sila ng pumper. Kaninang umaga pa, sabi nga nila 3 AM pa lang, inilalabas na nila gamit yung pumper. Yung mga tubig kasi ay pumasok doon sa loob ng bahay nila dahil medyo mababa yung kinalalagyan ng entrada ng kanilang bahay. Isa lamang itong Barangay Pamplona sa 17 barangay na apektado ng pagbaha bunsod ng hanging habagat. Yun nga lang, wala pa tayong nakukuhang impormasyon kung magdedeklara ba ng state of calamity ang Las Piñas LGU. Yan muna ang latest mula dito sa Las Piñas. Mayan? Maraming salamat sa iyo at ingat kayo, Ian Suyu. Nasa state of calamity na rin ang buong probinsya ng Cavite, bunsod ng pinsalang iniwan ng habagat. At live mula sa Bacoor City, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano na ang huling sitwasyon dyan?
Just patuloy pa rin nararanasan yung malakas na pag-ulan dito sa Cavite at karamihan din ng mga kalsada ay nananatili pa rin baha at may mga kababayan pa rin natin na stranded hanggang sa ngayon. Madilim na pero marami pa rin stranded na motorista sa Bacoor, Cavite dahil sa mga binahang kalsada. Kabilang na rin ang Zapote Road. Kaya marami ang napilitan ng maglakad makauwi lang. Wala pang tulog. Galing akong duty sa airport. Graveyard ang duty ko sa Terminal 3. Tapos ito inabot mo? Ito inabot ko. 5:30 pa ako dito ng umaga. Hindi kami makatawid eh. Kanina pa ako mga 10. Mga 10. Simula doon, baha rin. Tapos hanggang dito. So natrap na kayo? Oo, natrap na kami. Sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, mistulang dagat ang kalsada. Baha rin ang kalsada mula sa Bacoor hanggang Imus. Ilang kilometro din yung nilalakad ng mga kababayan natin sa tubig baha dito sa Bacoor, Cavite. Yung iba kasi hindi maiwasang lumabas para bumili ng pagkain mula na magkaroon ng brownout kagabi rito. Kaya pahirap pa yung sitwasyon nila. Bukod sa baha ay wala ding public transport na masasakyan para makarating sa kanilang mga patutunguhan. Abot binti naman ang baha sa Barangay Bayanan. Pinasok ng tubig ang mga bahay at establishmentong nagsara muna dahil binaha na nga wala pang kuryente simula kagabi. Sa kabila niyan, ilang bata ang nagawa pang mag-swimming sa baha. Hindi ka taga-Bacoor pag hindi nakadanas ng baha rito. Kami na nag-adjust, walang ganun dito. May libreng sakay naman ang pamahalang lungsod ng Bacoor sa mga stranded. Patuloy rin ang rescue dahil sa epekto ng habagat, isinailalim na ang buong Cavite sa state of calamity. Sa Noveleta, gutter level pa rin ang baha sa ilang barangay hanggang ngayon. May mga pamilya pa rin nananatili sa mga evacuation center. Halos ganyan din ang sitwasyon sa Imus City. Nagsagawa ng rescue operation ng CDRMO at PNP sa mga binahang residente. Sa bahay naman ng Kawit, tuloy pa rin ang fiesta kahit masama ang panahon. Tumugtog pa ang marching band habang lumulusong sa baha. Sa tala ng Cavite Provincial Disaster Risk Reduction Office, 12 bayan at lungsod ang binaha. Aabot sa halos 500 pamilya ang inilikas sa probinsya. Just sa ngayon, nagpadala ng datos yung PDRMO ng Cavite at sinasabi nga nila na 3,000 buckwheat na ang meron sila sa 12 munisipyo at munisipalidad dito sa Cavite. At dito sa likod, makikita ninyo yung mga sasakyan na stranded pa. Bagamat nag-subside na nga yung baha at gumamit na ng mga 6x6 vehicle yung local government, ay may mga kababayan pa rin tayo naghihintay na bumaba ng tuluyan yung tubig para naman makatawid sila at makauwi na sa kanilang mga bahay. Jess. Nag-uulat mula sa Cavite, maraming salamat, Gary De Leon. Sinisisi ng MMDA ang mga poste at materyales ng MRT-7 kaya raw tumindi lalo ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Pero sabi ng MRT-7, hindi sila ang may kasalanan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Hindi madaanan ng mga sasakyan ang Commonwealth Avenue kahapon dahil sa baha. Sabi ng MMDA, hindi karaniwang binabaha ang kalsadang ito. Sa pag-iinspeksyon nila kasama ang ibang ahensya at Quezon City LGU, nakitang may nakaharang na poste at construction materials ng MRT-7 sa drainage system. Halos 1/3 na lang po yata or 1/4 ang gumagana doon sa drainage system po ngayon dahil nabarahan po ng isang poste. Ganon din po yung mga lagusan ng tubig mula sa kalsada papasok po sa drainage system. May mga ganon po na nabarahan na rin po ng construction materials. Sagot ng MRT-7, hindi sila ang may kasalanan sa pagbaha sa Commonwealth Avenue. Lahat daw ng istruktura ng pinapatayong rail line ay nasa labas sa mga drainage lines at hindi sa gabal sa daluyan ng tubig. Nang mag-inspeksyon naman ng mga engineer nila, nakabara ang mga basura sa drainage na naging dahilan ng pagbaha. Sinegundahan naman ng MMDA ang malalang problema sa basura na siyang dahilan ng mga pagbaha. Katunayan, sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay, may mga nahakot pang mga lumang muebles, gulong, sanga ng kahoy, pati na sofa at refrigerator. Pag bumomba po yung ating pumps, nahihigop po siya kasama ng tubig na
nagpapabagal po ng pagsipsip ng tubig. Ayon naman kay Project NOAA Executive Director Dr. Mahal Lagmay, nilapatan ng kalye ang mga daluyan ng tubig kaya nagbabaha. Kabilang dyan ang ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Ang maaaring solusyon ay ang paggawa ng detention basin o pansamantalang imbakan ng tubig. Yung mga park na malawak, doon muna maiimbak yung tubig. So ibig sabihin yan, mababawasan yung tubig na aagos doon sa mga sapa na yan. At pag nabawasan, ay malilimitahan yung pag-apaw. Tapos hindi na siya aapaw dun sa kalye. Pero it takes time. These things take time to construct. Paunti-unti. Sa gitna ng ulan at baha, pinayagan ng palasyo si DILG Secretary John Vic Remulla na magkansela ng klase kung kinakailangan. May babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Usap-usapan na may third party raw na sangkot sa hiwalayan ni Clea Pineda at Catrice Quiroz. Walang binanggit ang ex-partners. Hinala ng ilang netizens na si Janela Salvador daw ang dahilan ng hiwalayan. Yan ay matapos mag-like ni Catrice sa isa sa comment sa kanyang TikTok page. Nakasaad sa comment na kapag nilike niya ito, confirmed daw na si Janela ang other party. Wala namang pahayag ukol dito si Janela at ang dating couple. 3 taong nagsama sina Clea at Catrice bago naghiwalay. Susunod, News 5 exclusive. Retiradong Marine nag-amok at namaril. Lalaking umawat lang na disgrasya. Libo-libong maing isda umaaray na dahil apektado na raw ang kanilang kabuhayan sa paghahanap sa mga sabungero. At kilalanin ang latest reveal na Vibe Jock sa upcoming Kapatid the Music Countdown Show na Vibe. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tigil pa rin ang paghahanap sa mga sabongero sa Taal Lake dahil sa masamang panahon. Pero umaaray ang kabuhayan ng 11,000 mangingisda at fish cage operator. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Magdadalawang linggo ng inaalat ang kita ng mangingisdang si Francisco Agoho. Mula yan, ang isiwalat ni alias Totoy natapunan umano ng nawawalang sabongero ang Taal Lake. Nabawasan ang mga bumibili ng isdang huli sa lawa. Siyempre, makikita yung kinukuha mga buto, nakukuhan. Nagugunig-gunig ka na may baka at pinakapangain. Pero galing ho sa kuha sa loob ng cage. Sa ngayon, may inilalatag na tulong pinansyal ang provincial government para sa mga mangingisda. We can extend at least kahit 3,000 per head. Pero sabi ng mga mangingisda, kulang na kulang ang halagang yan para mabawi ang nalugi sa kanila. Siguro po sir, wala pa yata ng 1,000, wala pa 1,000, wala na yun eh. Sa malo ng mga bilihin ngayon, makakarating yun. Para naman manumbalik ang tiwala ng mga consumer sa pagkain ng isda, ang mga opisyal mismo ang kumain nito. Yung tawilis po halimbawa, siya po ay tinatawag natin na planktivores. Ibig sabihin ang kanyang kinakain ay planktons. Habang sinusubukang buhayin ang industriya ng pangisdaan sa Taal Lake, kanselado pa rin ang search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabongero. Ika-4 na araw na kasing maulan, bunsod ng habagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ninakawan ng isang pagawaan ng motorsiklo sa Baguio City sa kasagsagan ng Bagyong Crising. Maghahating gabi ng pasukin ng kawatan ng shop. Sinubukan pa niyang takpan ng CCTV. Nilimas ng kawatan ng 70,000 pisong kita ng pagawaan. Patuloy siyang tinutugis. Arestado ang isang retiradong Marines na nag-amok at nagpaputok ng baril sa Caloocan. Natamaan niya sa binti ang isa sa mga lalaking umawat sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Ate ka? Okay ka lang ya? Ha? Okay ka lang po ba? Ate ko kinuha ko rito.
Inaawat ng dalawang lalaki ang nag-amok na lalaking yan sa Caloocan City. Armado pa siya ng isang baril. Napag-alamang retired Marines ang lalaking nag-amok. Sa kalagitnaan ng alitan niya sa lalaking kumukuha ng video, kinasa niya ang baril sa kaharap-harap ang ipinutok. Sa pool din sa CCTV ang insidente. Makikita ang pag-aamok ng retiradong sundalo hanggang sa pagpapaputok niya ng baril. Napatakbo tuloy ang dalawang nakaalitan niyang lalaki. Sinunggaban siya ng isa pang lalaki. Dito na namaril ulit ang retiradong sundalo. Sugatan ng isa sa lalaking umawat nang tamaan siya ng bala sa binti. Base sa investigasyon, katatapos lamang daw uminom ng suspect bago mag-amok. Galing po siya sa isang inuman. Ngayon na habang po siya ay pauwi, at meron siya nakasalubong ng mga binatilyo. At napagkamalan niya daw pong adik. Ngayon, nasagot po siya. Ngayon po, bigla na po siyang bumunot ng baril. Kalaunan, inaresto ng mga pulis ang suspect. Pumapalag pa siya habang pinupusasan. Bumaba ka! Sundalo ka! Bumaba ka! Minura mo pa kami, ha? Madalas daw mainit ang ulo ng suspect lalo na kapag nakainom ng alak. Giit naman ng suspect. No comments ako kasi ilabang ko yung kwan kasi nasa tama ako eh. Hindi po ako namaril. Kasi kung namaril ako ma'am, may tinamaan. Maharap siya sa reklamong frustrated homicide at alarming scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Successful ang operasyon ni DJ Nicole Leala para sa kanyang thyroid cancer. Tinanggal ang thyroid gland ng radio personality. After niyan, ang first words daw na nasabi niya ay mic test. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang recovery ni Nicole Leala. Nagpasalamat siya sa lahat ng nagdasal para sa kanyang paggaling. Abangan, kasalan sa Bulacan. Natuloy pa rin sa gitna ng ulan at baha. At mga bagong makakasama sa Music Countdown Show sa TV5 na Vibe, kilalanin. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Jenny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. The more, the merrier. Kaya naman nag-Jack reveal ulit ang upcoming Music Countdown Show sa TV5 na Vibe. Joining sa team with their charm and energy ay sina Kitch Minemoto at Paolo Angeles. Una nang na-reveal as Vibe Jacks sina Anna Ramsey at Ryle Santiago. Marami pang marireveal na Vibe Jacks sa mga susunod na araw. Abangan ang pinakabagong Music Countdown ng TV5 na Vibe this August. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Keep safe mga kapatid. Hoy, para naman sa ating pabaong pampa-good night, pagmamahalang hindi mapipigil ng anumang delubyo yan, Jess. Abay, hinamak ang lahat, matuloy lang ang kasal. Hoy, hindi nagpatinag sa hanggang binting baha ang bride. Lumakad siya sa altarong, kung saan naghihintay ang kanyang groom. Nangyari yan sa makasaysayang Baraswain Church sa Bulacan. Ang saya sa puso dahil umaten pa rin ang kanilang entourage kahit baha. Kwento nga ng groom at bride, matagal nilang hinintay ang kanilang wedding day at kasado na ang venue. Kaya walang makakapigil kahit ulan o baha. Umpisa pa lang ito ng kanilang for better or for worse. Na-imagine ko yung stress niya night before. Yes. Kasi patutuloy ba ito? Oo, kasi ang hirap pa, hindi siya basta ulan na may bahang kasama. At biruin mo talagang yung tumakad talaga. Saka inisipin mo din dyan, ika-cancel ba natin to? Kailan natin mabubook ulit yung simbahan? Correct. Tsaka how can you be sure na pag-book mo wala ring ulan? Oo, totoo. So, go na yan.
talagang ang pagmamahal talaga walang makakapigil. Damang-dama mo yun, Ganun. Parang may pinanggagalingan, Oo. Pero eto, tanong ko sa inyo, napanood yun na ba yung Crazy Rich Asian? Oh, yes. Oo, di ba? Kung sila may gano'n, aba dito sa atin, ganyan. Pero ito parang buong simbahan. Oo, diba? Oo. Walang tatalo dyan. Pero ang tunay na pag-ibig talagang pinaglalaban. No? Yes. Ayan, nilaban sa baha. O, diba? At yan po ang 45 minutong paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Ed Linggao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mean Los Baños. Magandang gabi.